ibigin, ano man mangyari sa aming buhay, ano man mangyari sa mundong ito, Diyos. Patuloy ka namin pupurihin, sasambahin, bibigyan ng pagsamba, Panginoon. We will praise you with all of our lives, Lord. Panginoon, ano man mangyari sa aming buhay, patuloy ka namin pupurihin, O Diyos. Sasambahin, bibigyan ng luwalhati, Panginoon. Dahil ikay karapat dapat, kay Diyos na banal, Diyos na karapat dapat purihin at sambahin. Salamat po, Panginoon. We will praise you with all of our lives. And I will praise you with all of our lives. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Oh, my heart is in you. We will praise you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Oh, my hope is in you. Come on, let's praise the Lord. Woo! Ating purihin natin, Panginoon. Hallelujah. My life is in you, Lord. My life It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. My life is in you, Lord. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. My life is in you. My life is in you, Lord. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you, my life. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. I will praise you, Lord. With all of my I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. My life is in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, in you. It's in you. I will praise you, Lord. Praise you With all of my life. Praise you, Lord. I will praise you. With all of my strength, with all of my life, with all of my strength. Oh, my hope is in you. My life is in you, Lord. It's in you, Lord. My hope It's in you, Lord, in you. is in you. My life, it's in you, Lord. It's in you, Lord. It's in you, Lord, in you. It's in you. Let's praise the Lord. Woo! Hallelujah.
you, Lord, in you, it's in you, in you, it's in you, in you, it's in you, my Lord. Let's bless the Lord. Woo! Bless His holy name. We give you praise, oh God. We bless your name, Jesus. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, Heart and mind, soul and strength, and all that is within me. Bless His holy name. bless His soul. Bless His holy name. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, all that is within. Heart and mind, soul and strength, and all that is within. Bless His holy name. Bless His soul. Bless His holy name. Bless His holy name. Brother, let's bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Heart and mind, soul and strength, and all that is within. Bless His holy name. 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 Bless the Lord. Woo! Bless your name, Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. We bless your name, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Diyos. Pwede nga makabuti mo dahil muli mo kami dinako. Kami naghagalak, O Diyos, dahil muli kami nagkasama-sama upang purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Sabik na sabik kami, Panginoon, ng mga panahon, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, na kami nasa bahay lang. Miss na namin, Panginoon, na kami magkakasamang nagbupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. O Diyos, walang makapipigil upang ikay amin purihin at sambahin. Katulad ng nangyari kay Hope, Panginoon, tuloy nga na maraming pagsubok ang kanyang naranas. Panginoon, sabi ng kanyang asawa, sumpain mo na ang Diyos, pero hindi niya ginawa. Ang sabi niya, sa kasaganahan lang ba dapat purihin ang Diyos? Panginoon, nasa panahon kami ng pandemic. Gustong gusto ko namin purihin, sambahin, luwalhatiin ang Diyos. Ano man nangyayari sa aming buhay, Panginoon. Ang aming puso, yung desire ng aming mga puso, Diyos, ay laging purihin ka. Sambahin ka, O Diyos, sa anumang oras, sa anumang nangyayari sa mundong ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming ganong puso, O God. My heart sighs to bless your holy name. My heart sighs to lift you up today. Even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart desires to bless your holy name. My heart desires, my
even in the times of troubles, even in the times of trials, my heart desires to bless your holy name. Atin pong himigin ang awitin. Nais ko'y purihin ka, Jesus. Ang nais ko, purihin ka, Jesus. Ang nais ko, purihin kang lubos sa bagyo at sa problema, sa galak at sa pag-asa. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin ka, Jesus. Ang nais ko'y ibigin kang lubos, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko, oh, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa aking buhay. Ang nais ko'y purihin ka, Jesus. Even in the times of trouble, even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart desire is to bless your holy name. Even in the time, even in the times of trouble, even in the times of trials, my heart desire is to bless your holy name, to bless your holy name. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you.
Hallelujah. 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 We worship you, Lord. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord, we worship your name. Pwede po ba natin palakpakan po ang ating pong Panginoon? Yung po palakpak sa ating pong Diyos sa buhay. Father, we thank you, we bless you, and honor you, Lord. Maraming po salamat at ng Diyos. Thank you, God. Dakilang Diyos, tunay po na nagpapasalamat kami sa iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. At gayon din po, Panginoon, buong puso din namin hinahandog sa iyo ang aming pong mga witin at papurit pagsamba, sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay, tunay po na karapat dapat na purihin at sambahin. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang aming po mga papurit pagsamba po na ito. At maraming pong salamat sapagkat alam po namin ikaw yung nagbigyan namin ng tunay na karangalan sa aming po mga buhay. Panginoon, tuloyan po kaming nagpapakumbaba sa iyo. Inamin po namin, we are nothing without you. At gayon din po, Panginoon, niniling po namin na samahan mo po kami sa umagang ito. Even sa aming pong pag-aaral po na iyong salita. Patuloy kang mahusap at magpahayag sa bawat sa aming dakilang Diyos. At ang salita mo'y tunay po na maging kalakasan naming lahat. Samahan mo rin po ako sa aking pagtuturo na iyong salita. Ang kapahayagan, Panginoon, ay ipagkalububos sa akin. At Lord, tunay po, may bahagi yung salita mo na may buhay, kapangyarihan ka na at pagkapalap. Git sa lahat dakilang Diyos, ang dakilang pangalan mo lamang pong siyang mataas namin at maparangalan. Father, we thank you, we bless you, and honor you. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. 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 Praise the Lord. Amen. So, praise the Lord. Una po sa lahat, isa pong mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Amen. Ulitin ko po, isa pong mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Amen. Pulong pong ating ng Diyos, tayo po ay nasa ikalawang linggo na po ng ating pong pagkakaroon ng gawain, pagsisimula muli ng ating gawain dito sa bahay po ng Binyan. Ano po, at talagang ito po yung isang kagalangan natin na tayo na magkaroon muli ng pagsama-sama at even though na medyo limited po yung ating pong numbers po sapagkat tayo po ay nasa GCQ. At bukod po doon ay talagang sinusunod po natin ang patakaran po ng IATF at meron po tayong social distancing. At dahil po doon ay nais ko lamang po na ay may pambag sa atin, wala po muna mag-aalis na mga face mask, and at the same time ay huwag po tayong mag-iba po ng upuhan sapagkat meron po mga designated numbers po ng mga chairs na tayo po dapat doon nakaupo sapagkat ang purpose natin po dyan ay contact tracing. Ano po? So yun naman po mga kapatid at patuloy po tayong pakling na kanyang buhay na salita. Let us open our Bible, the book of Hebrews, chapter 4, verse 16. And I'm reading from the NIV version, dito po ang pagkakasabi ko ng talata. Verse 16 from the NIV version, let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Tingnan pa rin po natin in Philippians chapter 1, verse 6. Sabi po ng Philippians chapter 1, verse 6, being confident of this, that He will done a good work in you, will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Ulitin po magkakabasa ng ating buhay na salita. Para po sa inyo po kalaman, ang ating pong pag-aaralan po ngayon, ito po ay tawag po dito, meron pong pagkakalintulan sa nakaraan pong linggo sa ating pong pag-aaralan po. Ang topic po nito ay ito yung sususog din po sa topic po nakaraan. For of course, our topic lesson is about trust versus doubt. Ibig sabihin, pagtiwala laban po sa pag-alinlangan. Pinakita po natin kung anong pagkuliban ng pagtiwala at hindi ng pagkuliban po ng pag-alinlangan at pinakita po ang halagahan din ng pagtiwala. So ngayon po mga kapatid, ang ating po pag-aaralan, of course, related to trust po, why we need to put our confidence in God. So ang ating pong bibigyan po ng diin is the word confidence. Sabihin po natin confidence. Okay po? Pag sinabi po natin confidence, of course, another word for that is trust. Ano po, napag-aralan po natin yung nakaraang linggo, the word trust, it means, sabi nga noon, is a firm belief
Ito po, dito po, tinatawag po siyang firm belief o yung pong matibay na paniniwala o pagtitiwala dun sa may kakayanan. Ito po sa isang taong may kakayanan. Yun po yung ibig po sabihin, yung tinatawag po natin pong confidence. Po. Alam niyo po, bakit ito po ang ilagay ng Lord sa puso ko, I believe it's a confirmation sapagkat kagabi po ay habang po ako yung nag-aaral, ay may nag-text po sa akin, ang magkaka-text po sa akin ay kinakailangan po maganda po tayo sa darating po na linggo na madarating sapagkat ay magkakaroon daw po ng lockdown. Ito po, sabi ko, ang balita nga buong Pilipinas. Ito po ang balita po, ito po ang pagkakatext po sa akin. Pero ngayon umaga po, habang po papunta po dito, nakasakay po ako ng LP at tapos po ng radio. Yun po yung madalas po na ginagawa, akala ko po nasa LP, nasa sakyan ay nakikinig po ako ng balita. Alam po nyo, ay meron po news na, ang sabi po sa news ay meron daw po grupo ng mga frontliners, of course, ang natin sa mga frontliners, ang mga doctors, nurses, ay talagang napapamagaro po sila, talagang hirap po sila. Sa sobrang dami daw po ng talagang nagpo-positibo nagkakasakit ng coronavirus. Ano po? Alam po mga kapatid, meron po silang kahilingan sa ating presidente na kanyang kahilingan sa ating presidente na yung darating po na week sa mga dating taon po na week po na ito, instead of GCQ ay itaas daw po dun sa ECQ. Naku po ba natin, for the reason, sapagkat talagang, kung hindi daw po gagawin ang bagay po na iyon, talagang lalo pa raw pong dadami ng darami. At actually nga po, sa Manila, ay talagang wala na pong mga hospital beds, for the coronavirus, especially, of course, dun po sa talagang nasa severe, or yung pong talagang kinakailangan na talagang tawag po dito, bigyan po ng mga ng air, So dahil po doon, mga kapatid, ay talagang sinusulong po yun, mga kapatid, and alam po ninyo ang balita, dahil po yung dumating kay Presidente at tomorrow, ay papatawag po ito ng Presidente at tatalakayin ng mga bagay po yun. So hindi po natin alam. So that is the news. Ano po ibig sabihin po noon? Ibig po sabihin, talagang medyo lumalala po ang sitwasyon sa atin pong bansa. Kung mapapansin po ninyo, ilang lang mga linggo na po na talagang sobrang tataas na talagang nagkakaroon po ng positibo. No po, mga kapatid. So because of that, sabi nga noon, talagang nakakapag-cast talaga ng fear, ng doubt, ng takot sa lahat po ng mga tao, ang mga nangyayari po sa atin pong kapaligiran. Kaya kakamihan talagang hindi na alam yung kanila pong mga gagawin, especially mga unbeliever. But really we thank the Lord because we have a God na tunay po siyang may control ng lahat po ng bagay. At of course, even though we are believers, ay talagang minsan ay talaga naapektuhan din po tayo. Kaya this time, tunay po na napakahalaga na pakinggan po natin ang salita po ng Diyos upang ang bawat sa atin ay tunay po na hindi mawala ng pag-asa, hindi matakot, hindi mag-worry o mag-alala sa mga nangyayari sa ating pong kapaligiran. So this time, I would like to share to you why we need to put our confidence in God. Dito po sa binasa natin in Hebrews chapter 4, verse 16, sabi po ng talata, Let us then approach the throne of grace with confidence. Ang sabi nga nun, lumapit daw tayo sa trono ng Panginoon nang meron daw pong buong pagtitiwala with confidence. Okay, yan po, ang sabi po ng Bible, so that we may receive mercy and find grace, upang daw tayo po'y makatanggap ng biyaya at tawag dito, habag ng Panginoon, sabi nga noon, sa ating pong mga pangailangan, sabi nga noon, even sa panahon daw po na kailangan po natin. So, makikita po natin po dito, mahalaga yung salitang confidence. Amen po ba yun? Mahalaga yung word na confidence or tiwala or pananalig sa ating pong Diyos. This time, mga kapatid, it is important for us to have confidence on God or in God. Yan po yung mga bagay na pag-aaralan po natin. So there are 4 things that I would like to share this morning regarding about why we need to put our confidence in God. Madali lang po, mga kapatid. First of all, because God is a sovereign more than your circumstances. Ang sabi po rito, ang sabi pong ganoon, because God is sovereign. Ano ibig sabihin ng sovereign? Pag sinabi po natin sovereign, it means a supreme ruler. Pag sinabi po natin supreme ruler, sa Tagalog po niyan, pinakamakapangyarihan. Take note of this, mga kapatid. Ang Diyos na ating sinasamba, ang ating Diyos na tinatawagan, ang Diyos na ating nilalapitan, He is a supreme God. He is a sovereign God.
Yan po yung pong bagay na dapat nating unawain at intindihin at ilagay po sa atin po mga puso. Hindi siya yung Diyos na para bang walang kakayanan. He's a sovereign God. He's sabi nga noon, a supreme ruler or tunay po na makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi po rito, because God is a sovereign more than your circumstances, sa atin daw pong higit na kalagayan sa atin pong mga bagay, ibig sabihin may kakayanan ng atin pong Panginoon. Amen po ba yun? Tumingin po kayo mga kapatid. Ito po isang bagay na gusto ko pong iparating, ipaalam sa atin. Even though, of course, we are in times of pandemic, in times of crisis, think of this, hindi tayo dapat matakot o mawala ng pag-asa o magkaroon po ng pag-aalinlangan. Because we have a God who is a supreme God, who is a sovereign God. Amen po ba yun? Yan po yung bagay na dapat nating tunay po na nalalahanin sa ating po mga buhay. Because God is a sovereign God, God is greater than you think. Ibig po sabihin, higit, sabi pong ganoon, ang Panginoon sa mga bagay na ating pong iniisip. Amen na po, minsan may mga ganito tayong mga iniisip, pero yung mga bagay na iniisip natin o yung worst na pwedeng isipin natin na mangyayari sa mga darating po ng mga panahon, mas greater ang Panginoon po doon. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Yun po yung bagay na gusto ko pong ipakita sa inyo. Ano man yung pinakamabigat na sitwasyon, meron ka ngayon. Higit ang Diyos ay tunay po na makapangyarihan doon sa problema mo, sa mga pagsubok mo na dumarating sa iyong buhay. That is our God. Kaya nga sabi po ng Bible, in Jeremiah chapter 32 verse 17, O sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. Ikaw ang melikha ng langit ng lupa. And by your great power and outstretched arm, nothing is too hard for you. Ang sabi po ng talata, sabi mo, walang mabigat sa iyo, walang mahirap sa iyo. Ang sabi po ng salita ng atin pong Panginoon, yan ang atin pong Panginoon. God is more than able to handle any circumstances. Ulitin ko po mga kapatid, God is more than able to handle any crisis sa atin pong mga buhay. He has infinite abilities. Take note the word infinite. What do you mean by infinite? The word infinite means limitless. Ibig sabihin noon ay walang katapusan o walang hanggan. Yung kanyang abilidad, yung kanyang kakayanan, yung kanyang pwedeng magawa, yun ay limitless. Yun ay infinite mga kapatid. Sabi nga noon, hindi dahil gumawa na ang Panginoon ngayon tapos na. No! Still meron siyang kakayanan at patuloy siyang gagawa ng mga bagay na hindi natin alam. Amen po ba yun? God is all powerful. He sees everything. Nakikita niya ang lahat ng bagay. Amen po ba yun? Even sa sitwasyon mo ngayon, nakikita ng Diyos ang sitwasyon mo. God knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay. And is in complete control. Ulitin ko po, ang Diyos, sabi nga noon, is in complete control. Siya po ay may control ng lahat ng bagay. He has no limitation. Kaya dito nakita natin, tunay po na pwede nating sandigan ang atin pong Panginoon because He is a sovereign God. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Pwede po ba nating palakpakan po ang atin pong Panginoon? Amen, ano po? Amen, praise the Lord. One of example in the Bible, mga kapatid, dumating po sa panahon po ni Gideon, tumingin po kayo, ninais ng Panginoon na talagang nadigmain ang mga Midianites that time. Amen, ano po? Dahil marami po ang mga Midianites, mga kapatid, at dahil marami rin po silang mga sundalo, ang mga Israelita that time, almost 32,000 po sila. So kung titingnan po nila, talagang malakas po sila sapagkat napakarami po nila ng mga sundalo that time. Amen, ano po? Pero sabi po ng Panginoon po sa kanila, Gideon, masyado kayong napakarami, sabi nga noon, upang lumaban sa mga Midianita. Sabi nga noon, kung kayo lalaban at kayo mananalo, sabi ng Panginoon, baka isipin nyo na talagang nagawa nyo ang bagay na yun dahil sa inyong kakayanan. At kayo ay magmamayabang, ang sabi po ng ating pong Panginoon kay Gideon. Kaya ang sabi po ng Panginoon kay Gideon, sabi nga noon, lahat ng may takot, sabi nga noon, na makikipaglaban, alisin mo na sila. Mga kapatid, ang natira po doon sa 32,000 ay umabot po ng 22,000 na wala po yung 10,000. Sabi ng Panginoon po kay Gideon, masyado pang marami yan 22,000 na yan.
Kaya ang sabi po ng Panginoon po sa kanya, Gideon, ang gawin mo, sabi nga noon, idala mo ang mga sundalo doon sa ilog, sabi nga noon. Ang lahat ng uminom, sabi nga noon, na katulad ng pag-inom ng katulad ng aso, sabi nga noon, ay sabi nga noon, ito ay ihiwalay mo. Nung dinala po ni Gideon ang mga sundalo po niya doon sa ilog, mga kapatid, karamihan po ng mga sundalo po niya ay uminom na parang katulad ng aso, mga kapatid, at dahil po doon inalis po silang lahat. Ang natira lamang po na uminom, na katulad, ang kanilang pag-inom ay, pag-inom sa kanilang palad, mga kapatid, ay umabot lamang po na 300. Sabi ng Panginoon kay Gideon, Gideon, sabi nga noon, okay na yan, 300 na yan, kayo ay magtatagumpay. Kaya noong time po na yun, mga kapatid, tunay na sila yung nakipaglaban, tunay po sila nakipagdigma, at tunay na sila po yung nanalo within, sabi ko, 300 soldiers only, mga kapatid. Bakit po, mga kapatid? Dahil doon ipinakita ng Panginoon, higit siyang mas makapangyarihan. Amen po ba yun? Nandoon ng Panginoon upang tumulong at gumabay at tunay po na magbigay ng kakayanan para po sa kanila. Yun ang Diyos natin. Even sa panahon na kukunti sila, ang Diyos ay merong kakayanan upang tumulong po sa kanila. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Amen, ano po? So dito nakita natin, God is greater than you think. Another thing is God loves you. Sabi nyo, God loves you more than you know. Ibig sabihin, tunay po ang Diyos ay higit na nagmamahal sa iyo. Sabi nga noon, higit pa sa iyong kaalaman. Kung alam mo na ang Diyos ay nagmamahal sa iyo, mga kapatid, tumingin po kayo, higit doon sa iyong iniisip ang pagmamahal ng atin pong Panginoon. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Amen, ano po, kaya nga, di ba, isang pagpapakita ng pag-ibig ng ating pong Diyos sa ating pong lahat, nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. And we know na ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tunay po na iniligtas tayo ng ating pong Panginoon dun po sa dagat-dagatang apoy. Hindi lang din po yun, mga kapatid. Because of Jesus Christ, na tayo po ay nagtagumpay sa lahat ng mga kahinaan po natin, sa mga problema at pagsubok po natin, at sa marami pang mga bagay na darating, andoon ang binigay na pagtatagumpay ng Panginoon sa atin. Yan ay kita na tunay po na nagmamahal ang atin pong Panginoon sa atin pong lahat. Amen, ano po? Kaya nga sabi po na Ephesians chapter 3 verse 18 and 19, and may you have the power to understand as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Amen po ba yun? Ganyan ang pag-ibig at pagmahal ng atin pong Panginoon. The third thing is, God keeps His promises. Alam niyo po, to show that God is a sovereign, sabi po rito, God keep His promises. Ibig sabihin, tunay po ang kanyang pangako ay tunay na ito po'y kanyang tinutupad. Ito'y kanyang ginagawa. According Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Ulitin ko po, sabi po ng talata, for God can be trusted. Ang Panginoon mo ay pwedeng pagkatiwalaan upang gawin niya ang kanyang mga pangako. Tunay po, mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba ay tunay po na siya'y Diyos na talagang pwede natin pong pagkatiwalaan. Pwede po natin siyang sandalan. Amen, ano po yung kanyang mga ipinapangako sa bawat isa po sa atin. So that's one thing, of course, that really shows that God is sovereign. Sabi nga noon, more than your circumstances. The second thing, mga kapatid, is not only, of course, God is sovereign more than your circumstances. The second thing is, because God is faithful even in time of crisis. Ulitin ko po, mga kapatid. Sabi nga nun, bakit mo kinakailangan ilagay ang tiwala mo sa Panginoon? Because in time of crisis, God is faithful. God is faithful, sabi nga nun, even in time of crisis. Even sa panahon po natin na ito, na tayo po ay nasa pandemic, amen, ano po, ang Diyos ay tapat, hindi siya nagbabago. Remember, brothers and sisters, according sa Word of God, the one who calls you is faithful. Ang Diyos na tumawag po sa iyo ay tapat, according 1 Corinthians. Kaya ang bawat sa atin ay tunay po nandun ang katapatan ng Panginoon sa bawat sa atin. According to Deuteronomy chapter 7, verse 9, ang sabi po ng talata, your God is God. He is the faithful God. Pwede ba natin ipakita? Okay, yan po in Deuteronomy chapter 7, verse 9, sabi po ng talata, okay, yan po, sabi ng talata, okay, pakita natin. Sabi ng talata, you know therefore that Jehovah thy God, ang sabi po ng talata, He is God, the faithful God, who keepeth covenant and loving kindness with them. Amen, ano po? Ang Diyos na siya, sabi nga noon, ay tunay po na Diyos. Dito po ang pagkakabanggit, from another version, sabi nga noon, your God is God.
Ibig sabihin, ang Diyos mo ay Diyos. Ano ibig sabihin po noon? Tumingin po kayo. Pag sinabing ang Diyos mo ay Diyos, pinapakita po ng talata, ang Diyos na sinasamba mo ay hindi tao, hindi pangkaraniwan. Siya yung Diyos. Amen po ba yun? Pag sinabing siya yung Diyos, Diyos talaga siya. Siya yung Diyos na makapangyarihan. Yun ang ibig sabihin po noon. Ang Diyos na may kakayanan, ang Diyos na kayang gumawa sa buhay po ng bawat isa po sa atin. That is our God. Kaya sabi po rito, because God is faithful in time of crisis, God is defendable. Ibig po sabihin, pwede kang mag-defend sa Kanya. Pwede kang sumandig, pwede kang magtiwala sa Panginoon, pwede kang kumapit sa atin pong Panginoon. According in Hebrews chapter 11 verse 1, sabi ka noon, now faith is being sure of what we hope for, and certain of what we do not see. Ang sabi po ng verse 6, pakita natin, sabi ng verse 6, sabi nga noon, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists, and that He rewards those who earnestly seek Him. Tumingin po kayo. Ang sabi ng verse 6, sabi nga noon, because anyone who comes to Him, ang sino mang lalapit sa Kanya, must believe that He exists. Ibig sabihin, dapat andun ang yung tiwala, ang pananalig mo, na siya'y buhay. Amen po ba yun? Na siya'y nag-exist, and that He rewards those who earnestly seek Him. At nire-reward ng Panginoon ang sino mang pumahanap po sa Kanya. Kaya the more na ikaw ay lumalapit sa Panginoon, the more na sinisig mo ang Diyos, the more na ikaw ay nanalangin sa Kanya, nire-reward ka ng Panginoon, tinutugon ka ng Panginoon. Amen po ba yun? And it shows here that really God is defendable. Amen po ba yun? One thing na nais ko pong ipaalam po sa atin, mga kapatid, that shows that really God is faithful. Take note of this, mga kapatid, because faithfulness, sabi po rito, tawag po dito, really God is really faithful. Amen po ba yun? The faithfulness of God, sabi po rito, is true and has been proven many times. Ulitin ko po, mga kapatid, ang katapatan po ng Diyos ay totoo at ito'y pinatunayan po niya ng marami ng beses. Not all, of course, in the Bible, in the Old Testament, but I believe also sa bawat isa po sa atin. Naniniwala ako dahil ang Diyos ay nasa atin po mga buhay. Marami na po siyang pinatunayan sa atin. Amen po ba yon? Mukhang hindi po nagpapatunay ang Diyos sa inyo. Amen po ba yon? Amen. Pwede po ba nating palakpakan po ang atin pong Panginoon? Amen. He has proven many times. Ang sabi nga noon, nagpatunay na siya sa atin ng maraming beses. At hindi mo pwedeng i-deny ang bagay po na yon. Sa panahon na ikaw may problema, may pagsubok, may suliranin, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Andoon ang katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya still, ang Diyos ay hindi nagbabago. Even sa panahon na ito na crisis, hello, kumapit ka sa Panginoon. Hindi ka pababayaan ng atin pong Panginoon. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Amen. Sabi po rito in Hebrews chapter 6 verse 18 and says, God cannot lie, nor He can break an unconditional promise that He says He will fulfill. Ibig po sabihin, tunay po mga kapatid na ang Diyos ay hindi sinungaling. And He cannot break an unconditional promise. Yan po isang bagay, tawag po dito na ipinapakita po ng salita ng atin po Panginoon. Balikan po natin, sabi po ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandments. Sabi pa rin po ng 1 Corinthians chapter 13 or chapter 10, basahin po natin po yun. In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi po ng talata, basahin po natin. Verse 13, no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful, and He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ulitin ko po mga kapatid, sabi po ng verse 13, you have been put to no test, but such as a common to man. Ibig sabihin, walang sino man po dito na hindi siya nakaranas ng pagsubok. Amen po ba yun? Amen po ba yun?
Sabi rito, and God is true, and He will not let anyone test come on you which are not able to undergo. Ibig sabihin, wala daw pong ibibigay na pagsubok ang Panginoon na hindi mo kaya. Kung dumating man ang bagay po na yun, but He will make with the test a way out of it. Kung dumating man ang pagsubok, ang sabi po ng atin pong Panginoon, siya rin ang gagawa ng paraan upang ito'y malagpasan mo, ang sabi po ng Panginoon, so that you may be able to go through it, upang sa mga noon, mapagtagumpayin mo ang mga bagay po na iyon. Amen po ba yun? Yan ang ating pong Diyos na buhay. It means, yun ay pagpapakita ng kanyang katapatan sa atin pong mga buhay. The second thing, of course, ang sabi po rito, God is always with you. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang Panginoon ay laging kasama mo. Amen po ba yun? Ano po? According to Deuteronomy chapter 3 verse 18, ano po ang sabi po ng talata? The Lord Himself goes before you. He will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid or discouraged. Ang talata po na ito ay nagsasabi po sa atin ng Panginoon ay kasama po natin. Amen po ba yun? Saan ka man dumako, pumunta, anuman sitwasyon sa buhay mo, kasama mo ang atin pong Panginoon. Minsan iniisip natin ang layo ng Panginoon, minsan wala ang Panginoon. No! Kapatid, kasama mo ang atin pong Panginoon. Hindi kanya pinababayaan. Ang pangako niya, He will never leave you nor forsake you. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Yan ay pangako ng atin pong Panginoon. Kaya sabi ng Bible, do not be afraid or discouraged. Huwag kang matakot at huwag kang mawala ng pag-asa. Amen po ba yun? Huwag kang manghina ang loob. Ang sabi ng Panginoon. Yan ang pangako ng atin pong Panginoon. God's promises, sabi po rito, God's promises good out of bad. Sabi nga noon, ang Panginoon ay nangangako ng magandang bagay, sabi nga noon, mula doon sa hindi magandang bagay. Kung may mga problema man tayo ngayon sa sitwasyon na ito, tumingin po kayo, ang pangako ng Panginoon ay magandang bagay, mabuting bagay. Amen po ba yun? Amen po ba yun? According Romans chapter 8, verse 28, and we know that in all things work together for good, for those who love God, who are called according to His purpose. Ulitin ko po, and we know that in all things, sabihin natin all. Sabi nga, in all things, sabi nga noon, work together for good. Sa lahat ng bagay, gumagawa po siya ng mabubuting bagay dun sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya kung ikaw ay tunay po na nagmamahal sa Panginoon, kapatid, ang pangako ng Panginoon, gumagawa siya ng magandang bagay sa buhay mo. Amen po ba yun? Even of course, sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok, merong ginagawang mabuting bagay ang Panginoon doon. Amen po ba yun? Sapagkat tunay na tinawag ka niya, dahil sapagkat siya merong magandang layunin sa buhay mo. I would like to share to you an experience. Na-share ko po ito kanina, late lamang po nangyari ito. Nung time po na sinundo ko po yung aking anak galing po sa trabaho, ay papunta po kami pauwi na po kami, at pagtawid po namin doon po sa release ng tren, dahil going po kami to San Francisco sa Mihalang, naramdaman ko na para bang merong tumunog at medyo maingay. Sabi ko ganoon, medyo nilakasan ko ng loob ko. Sabi ko, tuloy-tuloy tayo, mukhang medyo ano. Pero nung nasa kalagitnaan na kami, malapit na po kami sa amin, biglang lumakas yung tunog at para bang may naiipit, mga kapatid. Alam po ninyo, tawag dito, sinide ko muna sa isang lugar, sa isang commercial. Bigla pong tawag po dito, meron pang parang biglang umingay at naputol, Nung tiningnan ko po, naputol po yung ang tawag doon? Yung belt, yes. Yung nagpapaikot doon sa makina, yung belt ng mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi ka na talaga makakaandar. So, alam po ninyo, nung time po na yun, tawag po dito, nasira, di po ba? Pero siya, tinabi ko doon sa commercial po na yun. At dahil tumawag po ako ng gagawa, si Brother Ray, alam niyo po, yung aking pong anak ay bumaba doon sa sasakyan. Doon pagbaba po niya dahil nagtatrabaho po siya sa isang company na kung saan ay yun ay isang service company. Kinausap niya po yung isang mga commercial place po doon, bagong bukas lamang po, at binigyan niya ng leaflets at tawag po dito for VR, whatever, Alam niyo po mga kapatid, sandali lamang po yun, and then after that, nakauwi na po kami. Alam niyo po mga kapatid, totoo para bang nasira at kung titingnan natin, hindi maganda yung nangyari. Pero in the side of my daughter, yun ay niloob pala ng Panginoon na doon kami mapwesto doon sa lugar po na yun.
Alam niyo po, tumawag yung boss po niya, sabi niya ganoon, yun daw pong nabigyan niya ng flyer po na yon, nagkaroon po sila ng close deal. Amen po ba yon? Amen ano po? Kung titingnan natin para bang negatibo, but in God's sight, tumingin po kayo, sa pananaw ng Panginoon at sa tingin ng Panginoon, alam po ninyo, iyon ay ikabubuti para sa atin. Kaya kung titingnan natin sa mga sitwasyon sa buhay natin, nandun tayo sa sitwasyon, iniisip natin, mahirap, hindi natin alam ang gagawin po natin, hindi natin alam yung mga bagay na, kung paano masusunod siya ang lahat po ng mga bagay po na yon. But when we trust the Lord, take note of this, ang pangako ng Panginoon, always God works for the good. Amen po ba yon? May ginagawa ang mabuting bagay. Tumingin po kayo, ulitin ko po mga kapatid, nangyayari po ang mga bagay po na yon because God allows it. Walang aksidente sa Panginoon. Ulitin ko po mga kapatid, isang bagay na gusto ko pong patunayan po sa inyo, yung mga nangyari sa inyo, sa ating lahat ng mga pagsubok, hindi aksidente ang bagay po na yon. Really God allows it. Amen po ba yon? But in other side, sa side ng ating pong Panginoon, meron siyang ipinapakitang magandang bagay para sa atin. Amen po ba yon? Ganun natin tingnan ang sitwasyon natin, ang buhay po natin. Ang Diyos na siyang kumakalinga po sa bawat sa atin. Pwede ba natin palakpakan po ang ating po Panginoon? Amen! Amen. The third thing, sabi po rito, not only of course, God is faithful in the time of crisis, God is sovereign God in time of our circumstances. Number 3, because God is at work in our lives every day. Ulitin ko po, sabi ganun, God is at work in our lives every day. Tunay po ang Diyos ay gumagawa sa araw-araw sa atin po mga buhay. Because of this, take note of this, God has blessed you today. Ulitin ko po, God has blessed you today. Hello! Amen po ba yun? Ang araw na ito ay tunay na pinagpala ka ng Panginoon because God, sabi po nga noon, is at work in our lives every day. Kaya sa araw-araw ng buhay natin, tunay po na pinagpapala tayo ng Panginoon. Alam niyo po, hindi ko makalimutan, hindi ko nakakalimutan ng bagay po nito. Honestly speaking, hanggang ngayon, since din malaman ko na ako'y pinagpapala ng Panginoon, pagkagising ko ng umaga at ako'y nanalangin sa Kanya, lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. Lord, sabi ko, thank you for this wonderful day, this great day. This is another day of blessing para sa amin. Bakit? Alam ko po, ang panibagong araw ay panibagong araw ng pagpapala ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya ang araw na ito ay pinagpala tayo ng Diyos. Sabi mo sa iyo katabi, kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Sabi mo sa iyo katabi, pinagpala ka ng Diyos. Amen! Claim it! Amen po ba yun? Palakpakan naman po natin ang ating pong Panginoon. Amen, ano po? Nasa kaligitnaan man tayo ng pandemic, mga kapatid. Andoon pa rin ang pagpapala ng Diyos sa atin pong mga buhay. Tandaan mo yan. Amen po ba yun? Huwag po na natin kalimutan ang bagay po na yan. Sabi po rito in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, with good things, sabi po rito, sabi nga noon, be thankful in our circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ano po ang sabi nga noon? Maging mapagpasalamat ka sa Kanya. Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Amen. For this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo, mga kapatid, sabi po ng Bible, yun ay kalooban sa iyo ng Diyos. So, dahil ito yung araw ginawa ng Diyos sa buhay mo, pinagpala ka ng Panginoon. Alam niyo po, gusto kong dagdagan yung binanggit ko po kanina. God has blessed you today with good things. Amen po ba yun? Pinagpala ka ng Diyos ngayon ng mabubuting bagay. Sabihin ninyo, mabubuting bagay. Medyo mahina, mabubuting bagay. Tandaan po natin, pag pinagpala tayo ng Diyos, mabubuting bagay po yon. Hindi masasamang bagay. Kaya pagka ikiniklaim natin na ang pagpapala ng Panginoon sa araw na ito, expect mo yung magagandang bagay na darating. Amen po ba yun? Always expect good things, great things from God. Yan ang Diyos po natin na pwede nating pagkatiwalaan. Another thing, God provides for you daily. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkakaloob sa iyo araw-araw. Psalms 34 verse 9 to 10, For the Lord, you chosen, sabi po rito, tama po ba ako? Psalms 34 verse 9, remain loyal to the Lord, you chosen people, for His loyal followers lack nothing. Ano pong sabi po ng talata? Sabi po rito, balikan natin, remain loyal to the Lord. Manatili kang tapat sa Kanya. Ang sabi ng talata, you chosen people of His.
na ikaw ay pinili ng Diyos. Ang sabi po ganoon, for His loyal followers, lack natin. Sa kanyang mga followers, sabi ganoon, na matatapat, sabi hindi siya pinagkukulang ng atin pong Panginoon. Totoo po yan mga kapatid. Sabi po ng Book of Psalms, sa panahon ng famine, sabi po ganoon ng crisis, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. You lack nothing in times of crisis. Amen po ba yun? Yan ang ating pong Diyos sa buhay. God has a good plan for you. Ang Panginoon ay mayroong magandang plano para sa iyo. Jeremiah 29 verse 11, sabi po ng talata, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope and a future. Panghawakan po natin ang mga pangako po na ito, mga kapatid. Sapagkat, sabi nga noon, malayo pa lamang, meron na po magandang plano ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi nga noon, hindi ka pinili para ang buhay mo ay mapariwara. Pinili ka ng Panginoon sapagkat mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Panindigan po natin po yon. Ang pang-apat na bagay dito po ang magtatapos, sabi po rito, why we need to put our trust on God or confidence on God? Because of God's supernatural presence, make us able to live victoriously above our circumstances. Ulitin ko po, because God's supernatural presence, sabi nga noon, yung kapangyarihan ng Diyos, supernatural or divine power of God, ang sabi pong ganoon, make us able to live victoriously. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang sabi nga noon, nagkakaroon tayo ng kakayanan ng mamuhay na may katagumpayan sa panahon, sabi nga noon, above our circumstances. Ano sabi nga noon? Above our circumstances. Ibig sabihin, kung ito yung circumstansya, sabi ko, magtatagumpay ka sa circumstances, above circumstances. Amen po ba yun? Kaya tayong lahat ay mananagumpay. Amen ano po? Ephesians chapter 3 verse 20-21. Ang sabi po ng talata, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is work within us. Ulitin ko po, sabi ng talata, balikan natin, verse 20. Now to Him who is able to do immeasurably. Now to Him, sabi nga noon, who is able to do immeasurably. Sa Kanya, sabi nga noon, na siya'y gumagawa immeasurably. Ibig sabihin, hindi masusukat. Immeasurably, more than all we ask. Higit pa sa mga bagay na hiningi natin or iniisip natin according to His power that is work within us. Ayon daw sa kanyang kakapangyarihan na siyang gumagawa po sa atin. Tumingin po kayo, we know really God is working us through the power of the Holy Spirit. Amen po ba yun? Ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At dahil po doon, nakatitiyak tayo po yung magtatagumpay. Verse 21, sabi po ng verse 21, tumingin po kayo, tama ba? Verse 21, tingnan natin muna, verse 21. Yung Ephesians chapter 3 verse 21, sabi ng talata, to Him be glory in the church and in Christ Jesus to all generation forever and ever. Amen. Ibig sabihin, ang pangako niyang iyon ay sa lahat ng mga henerasyon. Kaya ibig sabihin, even sa panahon po natin ngayon, andoon na tunay po na tayo po ay magtatagumpay. Without the Holy Spirit, take note of this, mahirap po na magtagumpay ibig sa panahon po natin ngayon. Kaya nga, ang Holy Spirit, di po ba, pinadala ng Panginoon Jesus sa panahon natin ngayon. Hindi sa panahon nila. Totoo, we know that the Holy Spirit is there in the Old Testament. But the manifestation of the Holy Spirit, sabi nga noon, ay nasa panahon po natin po ngayon. Ibig sabihin, higit na nakikita natin ang pagkilos, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin po mga buhay dahil kasama po natin siya. God offers supernatural freedom. Sabi po ng John chapter 8 verse 32, and you will know the truth and the truth will set you free. Sabi ko, kung malalaman mo ang katotohanan ay tunay po na magpapalaya po sa iyo. Sabi po dito, God's offers supernatural freedom. Tunay po na sa kanyang supernatural way, sabi ganoon, meron pong pagpapalaya. Kaya sabi ganoon, in what way? Sabi ganoon, in knowing His Word. Yung malaman po natin ang kanyang salita. Amen po ba yun? Sabi nga noon, totoo po, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa atin po mga buhay. Last meeting, last Sunday, dinalaki din po natin yung kahalagahan ng talagang pagbibigay panahon at oras na talagang basahin at pag-aralan ng kanyang salita. Why? Because we know that the Word of God is not simply word.
It has power and life. May buhay at kapangyarihan ang salita ng ating pong Panginoon. At tunay na yan ay gumagawa sa buhay po natin. Kaya sabi nga, if you shall know the truth, kung nalalaman mo katotohanan, ang katotohanan po na yon ay nagpapalaya sa buhay mo. Jesus wants to free us from the bondage of Satan's lies. Ibig sabihin, ang Panginoon, nais niya na tayo po'y palayain niya sa sabi nga noon, sa tinikala ng panloloko ng kalaban ni Satanas sa atin pong mga buhay. Sabi nga noon, through the truth of His Word, sa pamamagitan ng katotohanan ng Kanyang salita. Kaya the more na tayo po'y natututo ng Kanyang salita, sabi nga noon, yung pandaraya ng kalaban sa isipan po natin, doon tayo napapalaya. Tayo po ay napapalaya doon. Amen po ba yun? Ano po? Alam niyo po, yung pong kanginang inireport ko po sa inyo, kung wala tayo sa Panginoon, higit siguro lalo tayong kakabahan, lalo tayong matatakot, lalo tayong siguro talagang mag-aalala, mag-worry, mag-aalilangan sa sitwasyon po natin, ibig sa buhay po natin. Siguro iniisip natin paano na yung kinabukasan natin sa mga darating na taon kung ganito pa rin ang mga sitwasyon. Iniisip natin dahil parami ng parami, baka iniisip din siguro natin, baka someday tayo rin ay magkaroon ng ganung bagay. Hello? Tama po ba ako? Mali? Amen, ano po? Pero alam niyo po mga kapatid, isang bagay na gusto pong ipakita sa ating lahat, yun po ay dikta ng kalaban sa ating isipan. Amen po ba yun? When you trust on God and when you defend on God, hello, dapat andoon ang iyong pananampalataya sa Kanya at even sa Kanyang salita. Of course, kailangan po nating mag-ingat. Amen po ba yun? Kung ginagawa mo yung part mo na ikaw ay nag-iingat, pinoprotektahan mo yung sarili mo, even ang iyong pong pamilya, sabi nga noon, tunay po na iingatan tayo ng ating pong Panginoon. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Sabi ko po sa inyo, higit na mas malaki ang Diyos na ating sinasamba. God's truths frees us from the deception Satan uses to manipulate our thoughts, feelings, and decisions. Ibig sabihin, ang katotohanan ng salita ng Panginoon, tunay po na nagpapalaya sa atin from the deceptions of Satan, na siyang nagmamanipulate sa ating isipan, sa ating damdamin, or even sa atin pong mga desisyon. Kaya kung tayo po ay tunay po na magtitiwala sa Panginoon, tunay po na talagang aasa sa kapangyarihan ng Panginoon, ibig sa banal na Espiritu ng Diyos, sabi nga noon, at even sa Kanyang salita, na tunay po na talagang inilalagay natin sa puso't isipan po natin, yung mga pag-alilangan natin sa isipan, o yung mga nararamdaman po natin, o yung mga bagay na nagiging desisyon po natin, tunay na yon ay mapapagtagumpayan po natin. Why? Sapagat every time we come to His Word, tumingin po kayo, tunay po na tayo po'y binibigyan ng pag-asa ng Diyos. At pinapatunayan niya na tunay na siya'y Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba yun? Amen po ba yun, mga kapatid? Ano po? Dito nakita natin kung gaano napakahalaga na dapat natin ilagay ang ating pong tiwala sa ating pong Panginoon. Kapatid, before I close, nais ko pong bigyan po ng diin sa ating lahat. Higit po tayong magbigay ng panahon sa presensya ng Diyos at even sa Kanyang salita. Amen po ba yun? Sapagkat sa presensya ng Diyos, sa pamagitan ng paglapit natin sa Kanyang panalangin, at even of course sa pag-aaral ng salita po ng Diyos, tunay po na pinalalakas ng Panginoon ang ating tiwala at pananalig sa Kanya. And because of that, tumingin po kayo, dun higit nakakilos ang Panginoon sa buhay po natin. Hindi makakilos ang Panginoon sa isang tao na walang pananampalataya o walang pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya napakahalaga, ilagay natin ang tiwala sa ating pong Diyos sa buhay. Pagpalain po tayo natin po, Panginoon. Palapag po natin, Panginoon, tayong lahat tumayo. Tayo po manalangin. Hallelujah. Sige po, let us pray. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa, dakilang Diyos na makapangyarihan.
kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago. Yes, Lord. Sabay-sabay po natin awitin. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamanamangan. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamanamangan. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Yes, for the last time. Ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala. Di ka nagbabago. Ngayon at kailanman, kapangyarihan mo'y kamangha-mangha. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ama naming Diyos na nasa langit, tunay po na nagpapasalamat po kami sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na siyang himala sa aming po mga buhay. Maraming pong salamat at kilong Diyos sapagkat Lord, minsan pa, pinatunayan mo sa amin, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabutihan sa aming po mga buhay. At maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na muli, Panginoon, ito po yung nagpaalala po sa amin na hindi kami dapat, Lord, na mawala ng pag-asa o wala ng tiwala. Bagkos o mag-alala sa aming po mga buhay. Bagkos kami ay higit na magkaroon ng pagtitiwala sa iyo. Sapagkat, Lord, sa aming pagtitiwala sa iyo, naroon kami nakakakuha ng pag-asa. Lumalakas ang aming loob. Nagkakaroon po kami ng tapang. At tunay po, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa iyo, higit na roon ang iyong pagkilos, paggalaw, pagtugon, pagsagot sa mga panalangin po namin. Tunay na pinapakita mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan sa aming po mga buhay. Kaya nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa iyong mga salita. Ang mga salita na ito ay patuloy na ilagay mo sa puso ng bawat isa ng iyong mga anak na narito, even sa mga anak mo, Panginoon, na siyang nakakapanood, Panginoon, ng programa pong ito. Panginoon, ang aming gawain na ito, ikaw po ang tigit na magpalakas din sa kanila pong mga buhay sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Ang mga salita na ito ilagay mo rin sa kanila pong mga buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ang dalayan ko po sa bawat sa puso sa kanila, kung meron man pong nangihinat ng lalamig at nanghihinawa, o meron pong takot o pangamba o pag-aalala sa kanila pong mga buhay, alisin mo ito, Panginoon, sa kanilang puso at isipan. Bagkos, Panginoon, palitan mo ito, Panginoon, Lord, ng pagtitiwala at pananalig sa iyo, in the name of Jesus. Ngayon, Panginoon, ipuspusin mo po sila ng kalakasan mo, Lord, ng pagtitiwala sa iyo, ng pananalig at pananampalataya sa iyo, sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. At tunay po, Panginoon, hindi na po sila magkaroon ng pag-aalala sa kanila pong mga buhay, sa anumang sitwasyon na meron sila ngayon, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ipakita mo na tunay na ikaw ang higit na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, patuloy ko dinadalangin sa iyo ang iyong mga anak na narito ngayon, ang bawat isa po sa kanila, kung meron man po silang problema na hinaharap sa oras na ito, problema sa pamilya, problema sa kanilang hanap buhay, o kanilang negosyo, o kanilang pananalapi, o sa anumang pong karamdaman o sakit, Panginoon, na kanilang hinaharap ngayon, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, huwag mong hayaan, Lord,
ang mga sitwasyon na ito sa kanila pong mga buhay ay tunay po na magtagumpay. Ngayon pa lamang, Panginoon Lord, sa iyong pangalan at sa pangkapangyarihan ng Banal na Espiritu, Lord, ang lahat ng ito ay tunay po na pinalalayas namin sa kanila pong mga buhay in the name of Jesus. Lord, ang espiritu ng kahirapan, pag-ikahos, kakulangan sa palapi, sakit at karamdaman, Panginoon, problema sa kanilang negosyo, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang mga pinagkakataan in Jesus' name. Lord, I bind it and I rebuke it and I cancel that in the name of Jesus by the power of the Spirit of God to the name of our Lord Jesus Christ, in the name of Jesus. At sinabi mo, Panginoon, Lord, dun pa lang sa cross ng Kalbaryo, kaming lahat ay pinagtagumpayan mo na, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya sa oras na ito, Lord, hinihiling ko po, idampi mo ngayon ang iyong pagpapalang kamay, Panginoon, at ibuhos mo ang iyong pagpapala sa iyong pong mga anak in the name of Jesus. Sa mga may sakit at may karamdaman, Panginoon, let your healing flow sa pangalan ni Jesus. Pagalingin mo po sila ng mapagpalang kamay mo, Panginoon. At sinabi mo, Panginoon, by your stripe we are healed. At kiniklaim po namin yan sa oras na ito, Panginoon. Ibig na kanikal ng mga pamilya o mahal sa buhay, Panginoon. Hipuin mo rin sila. Pagalingin mo rin po sila, Panginoon. At walang mga uring karamdaman, Panginoon. Ang tunay po na magtagumpay sa kanila pong mga buhay in the name of Jesus. Kaya Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, inaangkin ko na po ang tagumpay sa bawat mga anak mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay ngayon. Even you have said the word, Panginoon, that this day, you have blessed us now, Lord. Pinagpala mo na kami, Panginoon, ng mabubuting bagay, Panginoon, at kine-claim namin ang lahat ng ito, Panginoon. Lord, we claim it, O God, lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, ay kine-claim na po namin, Panginoon, sa araw na ito. At maraming salamat, Dakilang Diyos, sapagkat alam ko po na tunay na ikaw ay tumugon, kinatagpo mo ang lahat ng mga anak mo, Panginoon. At even sa oras na ito, ang dalangin ko po, Panginoon, Lord, ang bawat isa, even ang kanilang mga pamilya, even ang kanilang tahanan, ay tunay po, Panginoon, na balutin mo po sila ng ipong banal na dugo. Let your protection be upon them all, God, in the name of Jesus. Protektahan mo po sila sa anumang uri sa karamdaman, from the spirit of coronavirus, or even sa anumang pong sumpa o gawa, o sa pagkukulang pang sa kanilang panalapi. Yes, protektahan mo sila roon, Panginoon, in Jesus' name. Bagkos, Panginoon, Lord, lukubang mo po sa inyong dugo mo at tunay po na magtagumpay ang iyong pong mga anak na ito. Kainangin ko po, Panginoon, na kasagutan sa lahat po ng mga panalangin ito, Panginoon, at uuwi ang bawat isa na tunay na pinagpala mo, Panginoon. Kaya, Lord, cover your people with the blood of Jesus. Even their houses, Lord, their family, balutan mo po sila ng pumba na dugo mo, Panginoon. Thank you, God, for their lives, and thank you, God, for the answer of this prayer, O God. Palapakan po natin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa kasagutan po ng mga panalangin ito at pinako namin ang lahat ng ito. We give you thanks, we give you praise, and we give you glory. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen and Amen. 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 Hallelujah. Sino po ang confident na sa kabila na nangyayari sa buhay natin ngayon, confident siya na ang Diyos ay mabuti pa rin? Sino po? Sino po nagtitiwala na ang Diyos ay nananatiling mabuti? Pwede po ba natin isigaw, Lord, you are good. Isa pa, Lord, you are good. Hallelujah! Let's give him praise. The Lord is good. And his love endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Let's sing, people. Every nation and tongue, from generation to We worship generation. you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship
you are. So good. Yes, you are. So good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good, You Lord. are good all the time, all the time. You are good. And you are good all the time and all the time. Let the people sing, the Lord is good. Once again, you are good all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Sing, people. From every nation and tongue, from generation to generation. People. From every nation and tongue, from generation to Once again, people. nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. You are good. Yes, you are good, Lord. Thank you for your goodness. Jesus. Praise the Lord. Tayo po ay magpapatuloy na sa another segment ng ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Naalala ko lang po yung sinabi ni Pastor kanina in Ephesians 3:20. Pwede po ba natin tingnan ulit, Abby? Ephesians 3:20 says, "Now, to Him who is able to do immeasurably more than all we could ever think, ask, according to the power that is at work in us." Alam niyo po kung ano yung nangusap sa akin dito? Yung unang word, now. Ngayon. 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 Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon. Now. Kaya po pala sabi ni Pastor that we are blessed today. Tayo po ay pinagpala, hindi po bukas. Ngayon. We are blessed. At ang blessing po ng Lord ay hindi po simpleng blessing. Kasi kung simpleng blessing lang, ay, wala lang yun. Baka nagkataon lang. Baka coincidence lang. Pero hindi po. Dahil ang ating Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Nais ko lang pong dagdagan yung sinabi ni Pastor na supernatural freedom, supernatural, dadagdagan ko po ng supernatural provision. Ano po yung supernatural provision? Hindi po natural. Sabi nga po ng asawa ko, abnormal. Hindi po. Hindi natural. Why? Because exceedingly above and beyond all that we could ever think or imagine. Beyond our circumstance. Hindi sa ganitong panahon, hindi ka dapat pinagpapala. Pero ikaw ay mananagana. Bakit po? Dahil supernatural. Hindi natural. May supernatural provision na available po sa kanyang mga anak. Kaya nga po, tama po yung sinabi ni Pastor in Psalms 37 verse 19. They shall not be ashamed in the evil times and in the days of famine, in the days of pandemic, in the days of COVID-19, the chosen people of God will be satisfied. Alam niyo po, kaya ko talaga tinanggal yung mask ko dahil obviously, nag-gain ako ng weight. Panahon po ng pandemya.
nag-gain tayo ng weight. Hindi dahil hindi tayo nakakapag-exercise, kundi maraming kinakain sa bahay. Oh, amen. Amen po. Totoo po yun. Ang mga anak ng Diyos sa panahon ng pandemya at famine, ang totoong anak ng Diyos, tapat, kailanman ay hindi po kakalimutan ng Panginoon. Sabi ng Lord, those who are loyal to Him will not lack anything. Kaya tayo po, now there is a supernatural provision that is available for you. Ano po yun? Ito po ay makikita natin in Malakay 3 verse 10. Why? Because the Lord will open the floodgates of heaven. The Lord will open the windows of heaven and pour out so much blessing, you have no room enough for it. Alam niyo po, talagang tumaba kami. Mga anak ko at ako, lahat kami nakakita, pati si Kuya John, tumaba po. Bakit po? Panahon ng pandemya, sabi nga sa amin, ano ba? Pasko ba ngayon? Panahon ng pandemya, fruit salad, macaroni salad, spaghetti, pa-deliver dito, bisita dito. Kung pupunta po kayo sa grocery, there was a time na wala pong Nestle cream, walang mayonnaise, walang mga ganun. Bakit? Panahon po ng pandemya, ang mga anak ng Diyos ay pinupuno ng Panginoon. Bakit? Dahil ang mga tapat sa Diyos, kahit kailan, hindi po magkukulang. Yun po ang pangako ng Panginoon. Tayo po ay maging tapat sa ating pagbibigay dahil po ang Diyos mismo, sabi niya, subukan mo ko ngayon sa panahon na ito. Ngayon na mahirap, papatunayan ko sa iyo ang aking supernatural power at work in your life. Kaya po tayo po ay magbigay ng may katapatan sa Panginoon at hayaan po natin na ang Diyos mismo ang magpatunay sa atin na siya po ay tapat. Amen po. Ihanda na po natin ang ating mga tithes and offering. Father, salamat po Panginoon dahil tunay Lord, sa panahon na ito, O Diyos, hindi ka pwedeng limitahan. Hindi pwedeng diktahan ng ekonomiya ng Pilipinas ang pagpapalang ipapadaloy mo sa iyong mga anak. Dahil ikaw, O Diyos, ay hindi nakabatay sa anong nangyayari sa mundong ito. Ang prosperity, O God, ang economy ng langit, O Diyos, ay hindi po nababankrupt. Kaya kami, Panginoon, na iyong mga anak na laging nakatuon sa iyo, O Diyos, kahit kailan hindi kami maghihirap, O Diyos, dahil sa iyo, ang mga tapat sa iyo, kahit kailan ay hindi magkukulang, Panginoon. Salamat po, aming Diyos. Hayaan mong ibigay namin sa iyo na may katapatan, Panginoon. Ang lahat ng 10% na para sa iyo ay para sa iyo. At higit pa doon, Panginoon, ang aming ibibigay dahil kami po ay nagpapasalamat at ito ang aming offering ng pasasalamat sa iyo. From the 90%, we'll give it back to you, Lord. And we pray, O God, na we will be testing you on this, on your word. Ikaw ang nagsabi nito, Panginoon, at hayaan mo, patunayan mo sa amin, O Diyos, ang higit-higit na pagpapalang walang sukat kalagyan to you who could do immeasurably more than we could ever think or imagine manifested in our lives. Lord, multiply these finances, Lord, and we pray na magamit po ang finances sa ito, Panginoon, para lamang sa paglago ng iyong kaharian. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya. In Jesus' name, amen and amen. Tayo pitadaan ko po sa ating pong communion. Okay, ano po, wala naman po mga first timer, ano po. Okay, basahin po natin ang salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 up to verse 30. For I received from the Lord what I also passed on to you, the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaims the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Purihin po pagkakabasa ng kanya pong buhay na salita. Muli po tayo po idadako po sa ating pong communion dahil ito po ay first Sunday. At kung bakit po natin ginagawa po ang mga bagay po na ito, mga kapatid, una sa lahat, dahil ito po ipinag-uutos ng ating pong Panginoon. Kaya tunay po na talagang narapat lamang po na gawin po natin ang mga bagay po nito because it is a command.
po yan po yung utos ng Diyos sa atin. Ang pangalawang pong bagay bakit natin ginagawa po ito ay bilang pag-aalala sa ginawa ng ating Panginoon Jesus dun sa cross ng Kalbaryo. Alam po natin na si Jesus ay nag-alay ng buhay para sa atin upang tayo po'y matubos sa ating lahat ng mga pagkakasala. At hindi lang din po yun, upang tayo po ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. At hindi lang po magkaroon po ng buhay na walang hanggan, kundi ang buhay po natin ay upang magtagumpay, mapagpala, at tunay na tugunin ng Panginoon sa lahat po ng ating po mga pangailangan sa ating po mga buhay. Kaya napakahalaga po na inaalala natin ang kamatayan ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Sapagkat ang bagay po na ito na ginawa ng Panginoon Jesus, ito po'y covenant niya sa bawat isa po sa atin. Kaya nararapat lamang po na tayo po'y magpasalamat at tunay po na magbigay ng papurit pagsamba sa Panginoon. At kaya tayo po'y nagkakaroon po ng ganito pong pagtatake ng mga elementong ito. Of course, the elements, yung walang iba kundi ang tinapay na siyang sumisimbolo ng katawan ng Panginoon Jesus, and of course, the grapes that should symbolize, of course, the blood of the Lord Jesus Christ. Ang sino man po magpapartake ay dapat po bigyan po ng pagpapahalaga. Sabi po ng salita ng Diyos, kung hindi daw niya siya bibigyan ng pagpapahalaga, tayo daw nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus, at dahil po doon, karamihan ay nanghihina, nanghinawa, ang iba naman daw po ay namamatay na. Bigyan po natin ng pagpapahalaga ang salita po ng Diyos. I'm encouraging all of us na magpartake at bigyan po natin ng pagpapasalamat ang Panginoon yung mga bagay na ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo, at bigyan po natin ng parangal ang ating pong Diyos sa pagmitan ng ating pong pakisa sa pag-take po ng communion po na ito. Let us bow our head and let us close our eyes. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa muli sa pagpapartake po namin ng communion at sa pagpapartake po namin ng mga elemento na siyang sumisimbolo. Ang tinapay siyang sumisimbolo ng katawan, even ang grapes juice na siyang sumisimbolo ng ipong banal na dugo. Sa pagpapartake po namin ng mga elementong ito, Panginoon, pagpalain mo po ang mga elementong ito, at sa pagpartake po namin ng mga elementong ito ay tunay po na mag-manifest ang mga pangako mo doon sa cross ng Kalbaryo. At inangkin po namin ang pagtatagumpay, even sa mga darating pang mga pagsubok, ay tunay po na may pagtatagumpay na sa amin po mga buhay, at higit namin maranasan ng iyong pagpapala, even ang walang hanggang buhay. Marami po salamat. Bless all as we partake this element and be thou glorified and exalted in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Every day we're changing to your image more and more. Sabayan po natin ang awitin. By the cross, you've truly been transformed. Okay, pwede bang pakibigyan natin ng juice yung ating nasa harapan? Okay. Sige po, tayo po'y dumako sa ating komunyon. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Lord, we remember you. Sabay-sabay po natin kainin po ang tinapay. In the same way, after supper, he took the cup, saying,
This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Lord, we remember you. Sabay-sabay po natin namin po ang grapes juice. Marami pong salamat na ng Diyos. Inaangkin po namin ang tagumpay, ang pagpapalad, kagalingan ng aming katawan. At marami pong salamat sa binigay mo ngayong buhay sa cross ng Kalbaryo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lord, hallelujah, Lord God, Jesus, hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na muli nagkatipon-tipon kami, Panginoon, sa panambahan, Lord. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa, sa buhay na aming pastor, Panginoon, at ng kanyang buong pamilya, Lord. Bless them, Lord God, and provide all their needs, Lord, in their life. Patuloy mo silang gamitin, Panginoon, sa panambahang ito, Lord God. Ganon din ang bawat isang ginamit nyo para sa ikakatagumpay ng gawaing ito, Lord. Nakikita mo yung desire ng kanilang puso, Panginoon. Kayo po, Lord God, ang magpala sa bawat isa, Panginoon. Ganon din sa mga dumalo sa umagang ito, Lord God. Na we put, Lord God, our confidence in you, Lord, because you are a sovereign God. You are a faithful God, Lord God. You are at works in our lives every day, Lord God. And you make us victorious, Lord God. Kaya kiniklaim namin ang victory, Panginoon. So umagang ito, Lord God, sa lahat ng mga pinagdadaanan namin, Panginoon, kayo ang kikilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Siniselyuhan po namin, Lord, ang umagang ito, Lord God, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu ay sumaamin ngayong bukas at magpakailanman. Amen. Amen.